You are watching United Pentecostal Church Word in Season out of Season. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw sa inyong lahat ang aking pong pinapaabot sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating pong daily devotional message. Maraming salamat po sa patuloy po niyong pagtangkilik, sa inyo pong pag-like at pag-share ng mga video clips na ito upang nang sa ganon tayo po'y makapagbigay inspirasyon, encouragement at the same time maging daluyan po ng pagpapala sa pamagitan po ng salita ng Diyos. At sa araw pong ito, pag-uusapan po natin ang isa pong mahalagang paksa sapagkat napapansin po natin and very alarming ang mga iba't ibang kaso na related sa depression, especially sa mga teenagers at mga young people. And according to WHO, the biggest cause of suicides in the Southeast Asia is the cause of depression. Ang depression po ay isang karamdamang pangkaisipan or mental disorder na kung saan po ang tao na nakakaranas po nito ay meron pong depressed mood. Meron po siyang lungkot na malalim at hindi lumilipas. At kapag ang isang tao meron po siyang depressed mood, maaaring mapapansin po natin na hindi natin nahalata o hindi obvious na siya po pala ay depressed na. Or sa kabilang dako naman, meron tayong maobserbahan na kakaiba pong kanyang kinikilos or yung kanyang behavior. At meron pong 8 sintomas ng depression. Una, walang gana sa dati niyang kinahihiligan or dati niyang kinatutuwaan. Kumbaga, kahit alukin mo, papansin, bakit bila siya nawala ng gana sa dati niyang kinahihiligan o gustong gawin? Pangalawa, nawawalan or bumababa po yung timbang niya kahit hindi po nagda-diet. Or sa kabilang banda naman, sa kabaliktaran, siya naman ay nananaba. Number 3, hindi po makatulog ng maayos o kaya sa kabaliktaran, tulog ng tulog po buong araw or buong paghapon. Number 4, ayaw pong kumilos, nakatulala. Sa kabaliktaran naman po, hindi mapakali. Ang 5 sintomas, walang energy or palaging pagod. Na kahit naman po walang ginawa, kahit wala pong trabaho, ang pakiramdam po ay palaging pagod. Sign of depression. Number 6, pakiramdam nila wala po silang silbi or walang halaga. At sila po ay para bagang guilty kahit hindi naman po sila yung dapat sisihin. Number 7, hirap makapag-concentrate or hirap makapag-desisyon. Yan po ang pang-7 sintomas ng isang tao na meron pong depression. And number 8, nakakapag-isip ng patungkol sa kamatayan or nakakapag-isip na gusto pong magpakamatay. The question is how to deal and overcome depression. Sapagkat serious matter po ito. Seryosong bagay dahil napakarami pong kaso ang related po pagdating sa depression. Dapat nating tatandaan to deal and overcome depression. Number 1, don't lose hope. Habang may buhay, meron pong pag-asa. Sinabi sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 4 sa Magandang Balita Biblia version ang pananalitang ito. Ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Dito po hinango yung salitang habang buhay may pag-asa. Gusto ko pong ilagay po nito sa inyong kaisipan mga kapatid at mga kaibigan. Kung iniisip mong ikaw ay yung pinakakawawa, magmasid ka sa iyong paligid. Marami pong tao, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inyo. Yung iba nasa matinding kahirapan pero nagagawa pa pong umitik. Yung iba, kulang ang bahagi ng katawan. Merong kapansanan pero nagagawa nilang magpatuloy. Ikaw, kompleto, may pinag-aralan, may talento. Hindi ba mas nakalalamang ka, mas meron pang advantage kaysa sa kanila? Alam niyo po, nung dumanas ang Bicol region ng sunod-sunod po na bagyo, hindi po mga mahinang bagyo, super typhoon pa nga. Marami po mga napinsalang mga ari-arian, mga pananim, at nagkaroon po ng baha. Ang pakiramdam po namin talagang matinding dagok ang aming pong dinanas. Ngunit nung makita po namin ang nangyari sa Region 2, especially sa Cagayan at sa Isabela, nasabi po namin, kami ay mas maswerte pa sa aming pong naranasan kumpara sa kanila. So, ibig ko pong sabihin, kung iniisip mo na ikaw yung pinakakawawa, magmasid ka sa iyong paligid. Meron pang mas malala ang sitwasyon kaysa sa iyo. And when you think that life is unfair, always remember that God is always faithful. Ang Diyos ay nananatiling tapat. Apostol Pablo nakaranas ng pangyayari sa kanyang buhay na halos mawala na po sila ng pag-asa. Pero ito po ay kanyang i-share upang nasa ganun ating malaman ang lesson na sa panahon na nakakaramdam o nakakaranas tayo na tila baga kawalan ng pag-asa, meron tayong pwede pong reference na makuha. Ang sabi sa 2 Korinto chapter 1 verse 8 to 10, ganito po ang ating mababasa. Hindi namin ibig na kayo hindi makaalam mga kapatid ng tungkol sa mga kapigatian namin na nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan upang huwag kaming magtiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na mag-uli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Dito po sa pananalitang ito ni Apostol Pablo, meron pong mga katotohanan
katotohanan na dapat nating maintindihan. Una, ang totoong pag-asa natin ay ang pagtitiwala sa Diyos. Nang sinabi ng Apostol Pablo, kami ay halos mawala ng pag-asa sa buhay upang huwag kami magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay ng mga patay. Ang ibig sabihin, ang totoong pag-asa ay ang maglagak tayo ng buong tiwala natin sa Diyos. Pangalawa, ang pagliligtas ng ating Panginoon ay nasasaklaw ang tatlong kapanahunan. Ano po itong tatlong kapanahunan ito? Yung past, present, and future. Kaya nga doon sa huling pananalita ni Apostol Pablo, binanggit niya yung mga katagang ito, na siyang sa amin ay nagligtas, past tense, sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas, present tense, na siya naming inaasahan pa, na siya namang magliligtas pa sa amin, future tense. Kaya nga pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, meron tayong pag-asa sa ating present, sa ating past, and sa ating future. Loobin po ng Panginoon atin pong itutuloy ang ilan pang mga hakbang to deal and overcome ang mga depression sa buhay po natin. Marami pong salamat at patuloy tayong pagpalain ng ating pong Panginoong Jesucristo.